But sa di pa ta magsugod, mag-ampo sa ta. Let's pray, mga balaan, gamhanan, mahigugmaon, maluluyon ng Diyos. Salamat ani nga higayon nga gitugod sa amoa. Di kami makapamalandong sa imo ang pulong, amo ang paginaot o Diyos. Tungod kay nasayon ni nga ikaw lamang ang tuguran sa tanang kaalam at kahibalo. Labaw sa tanan, mahitungod sa pagkinabuhi namo isip Kristohanon, among pag-ampong nga imong mingdihugan sa imo ang kaalam, diha sa imo ang pulong, nabanan minimo, pinaagi sa pagpamuhat sa balaang Espiritu sa amo ang hunahuna o kasing-kasing, nga mong pulong amo ang masabtan, nga mahimong tinaw, kanamo, o mahimo nga sa kating-aw ni ini, mahimo nga ma-apply namo ni nga kamatuuran sa amo ang tagsa-tagsa kinabuhi. Nga mas mula lumo, mas mugamot pagyud kami sa amo ang pagtuo diha kanimo. Para pareha atong usa ka matarong nga magtutuo nga bisan pa o unsa nga klase nga bagyo o hangin ang moabot sa iya, mahimo siyang isip lig-on nga kahoy nga dili ingon nga tumbang at ani nga mga nagkalain-lain nga mga kasinatian sa kinabuhi, mga trials, struggles, temptation. I pray that we would be like the tree planted by the streams that continues to bear much fruit in our lives. And we ask that, O Diyos, tungod kay ganahan ni, nga sa amo ang tibuok kinabuhi, ikaw yun ang mahimaya ug wala lain-lain pa. And I pray even sa amo ang pagtuon karon, ikaw gihapon ang amo ang himayaon. Dili lang ang amo ang kaugalingon nga pagsabot nga matagpaw, kundi maga-lead kani sa pagdayeg kanimo, pagsalig kanimo, pagtuo kanimo, pagdamog kanimo sa tanan ng mga butang sa among kinabuhi. This is our prayer in Jesus' name. Amen. The title of our lesson karon is The Mystery. Okay? The mystery of communion of Christ natures. The mysterious communion, no? Naay kanang kahibulungan nga paghiusa sa duha ka kinaiyahan ni Kristo, ang God and man. You know, sometimes makita nato while magbasa ta sa pulong sa Ginoo, makakita ta that the word of Christ, no? Kay mura bitaw makapangutan na ta asay galihok dito ang iya bang kinaiyahan nga tao o iya ang kinaiyahan nga Dios, no? Naay mga verses nga atong makita diha, no? And the people of the past, no, sa unang panahon nagpangutanan po sila ani tungod kay dili lagi nato malikayan nga naay mga pulong sa especially sa Gospels o sa Acts nga naa diha maglibog ka asa man gyud ang nagpamuhat ato ang
human nature ba ni Christ or ang iya ang divine nature? Or is it a right question? Sakto ba na ang pamutana to ask in the first place? No? Kay lagi kutihan kaayo ning mga fathers nato, mga Christians sa mga niaging panahon. So bisan ng mga gagmay nga mga pangutana, ila gyud ng lantawon o subayon, pero dili lang ingon nga kinahanglan gyud nga ila gyud masabtan kundi dili na among gyud nagkalahi-lahi nga sayop nga tinudloan nga kinahanglan nga maprotektahan pud ta ni ana para dili ta maabot ang ginatawag nga false teaching. Daghan kaayong false teaching sa Facebook kabahin sa pagkakristohanan. Mauna nga responsibilidad sa usa ka tinuod nga Kristohanon dili lang nga maminaw sa pulong sa Ginoo o do apil na og dako kay kalabutan, kundi importante pod nga ang iya ang gipaminaw mao gyud ang kamatuoran. Na i-filter nato ang atoang mga gipaminaw nga subay gyud siya sa tinuod nga pagtudlo sa Biblia. Mao gani na nga mao na ay mga gisulat na mga confessions. Now, let us read the confession together. Although wala na ako karon isend mo gud na dito sa GC. But for those nga naa, let's read it together. Christ in the work of mediation acted according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself, yet by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person denominated by the other nature. Sa Bisaya pa, si Kristo sa iya ang trabaho sa pagtaliwala, iya ang ipamuhan according, no? Bot pasabot nga sumala sa duha ka kinaiyahan niya, ang kinaiyahan sa Dios o sa tao, na ay lahi-lahi na proper na function ang pagkatao sa Dios or pagkatao ni Kristo o ang iya ang pagka-Dios, no? Pero tungod sa unity or panaghiusa aning duha ka nature sa usa ka persona, which is the second person of the Trinity nga si Kristo, kung unsa mo'y giingon kabahin sa nature sa tao, mahimo nga daw murag gi-attribute sa God o sa divine nature niya. O kung unsay gisulti kabahin nga murag ang Dios or the divine nature ni Christ mo'y nagpamuha, iapong masulti kabahin sa humanity ni Jesus Christ. May mga inana instances in Scripture. We will look at 2 verses lang na di ang taingon nga paspas ang atoang or murag taas ang atoang panaghisgot karon. One example, open your Bibles in John chapter 3 verse 13. John 3:13. Unsa may giingon diha? John 3:13 says that no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. Now, ngayon wala kay problema nga verse. Di mo punta ingon nga murag dili pud kaayo kasabot ana. Ingon ra gud na sa Bisaya atong basahon sa Bisaya ha. John 3:13 states that walay nakasaka ngadto sa langit gawas kaniya nga nanaog gikan sa langit nga mao ang anak sa tao. So walay nakasaka sa langit nga wala ni naog gikan sa langit. Walay lain kundi si Kristo Jesus lamang. Mayong tadiha ay kumpleto na ta. Pero naamo may mga tao nga kutihan kayo. Ano ba? Kaya mingon nga hulat sa dili ba nga kinsa man di ay o nilang pangutanahan aniyo nila pagsubay ng pangutanahan para gihan ta mo kung saon ka grabe kay ka critical ni ubang mga tao babahin sa Bible. Kinsa man dai ni naog ang human nature sa Ginoo ni Jesus Christ or ang iya ang divine? Kinsa may ninaog? Descended
into descended from heaven. Kinsay ninaog gikan sa langit? Si Kristo gani. Wala lain. Kundi pero asa diri ang iyang pagkatawo o ang iyang pagka-Dios? Siyempre, kabalota, ang iyang pagka-Dios. Kay Jesus Christ is the Word from the beginning. No? Wala man siya nahimong tao nga, marabag tao na siyang daan dito, dahil sa incarnation, marabag siya ibani mo pagkabata. Wala na gito sa Biblia na yun, kaya nas tinuod. No? So, ang pagka-Diyos ni Kristo, mo ay giingon na ninaog. Di ba? Pero unsay ni Saka? Aha? Kinsa may ni ascend to heaven ang pagka-Diyos ni Christ or ang iyang pagkatao. We know that kung unsa may nisaka dito sa langit after the resurrection, di ba na ascension, kabalota na ang human nature to ni Jesus Christ, no? Along with the divine nature. Kung nga, wait sa no? So human nature so divine nature ang ninaog, then human nature ang nisaka. Asa man yun? Kung sa ito ba sa John 3:13, anak man giingon, anak sa tao. Ang anak sa tao. So kung pasabot, human nature di ay. No? So human nature di ang ninaog. Di ba? So inanak sila kakutihan. Mauna nga kinahanglan nga ato agyud pong subayon ni nga pulong sa Dios para dili ta makaingon nga si Jesus Christ naa na siya human nature before pa siya ninaog. Wa gitudlo sa Biblia. And so we find ourselves in this confession na kinahanglan nga masabtan nato, no? Kung unsay relationship within of the sa pagbuhat ni Kristo sa iya ang mediatorial work sa isip nga Dios o tao, no? Kana mo'y pangutana na ay simpleng tubag, anak. Mao ni simpleng tubag. The simplest answer that we could find whether Christ in His work of mediation between God and man, His perfect obedience and sacrifice, how did He do it? Whether is it based on His human nature or based on His divine nature? Simplest answer is this: we do not differentiate. We do not differentiate. We must know and believe that both Christ's divine nature and human nature was necessary in performing His mediatorial work. So much so that we could not say that Christ could have completed His work only by His human nature and apart from His divine nature, or that He could have redeemed us by Christ's divine nature apart from His human nature. It is impossible. Dili masilbi nga maluwas ta sa Dios diha kang Kristo o dili mahimong tao o Dios si Kristo. And we do not differentiate. Dili na ta kinahanglan nga magbugna pa og kalahian. No? Wala. Mutuo na ta na kinahanglan nga mahitabo kana. Ug kasabot na ta anak, pwede na ta mag-closing prayer. No? But sa dugang ang pagpasabot mo ni nga ang confession nagtudlo ka nato. Firstly is the necessity, no? What is the necessity? The confession states, no? Sige, ingon sa confession sa tuwa, Christ by chapter 8 section 7. Christ in the work of mediation acted according to both natures.
Sa iya ang pagtrabaho sa pagtubos o pagluwas o pagpasiguli kanato tao balik niya sa Dios, gikinahanglan ang iya ang duha ka kinaiyahan. Ang iya ang pagka-Dios o ang iya ang pagkatao. Kinahanglan nga ato anang masabtan. He acted according to both natures. Kinahanglan nga masabtan nato gayon kana. No? He acted according to both natures. I preached a topic, why the God-man? No? Nga pamutana ni Anselm atong 12th century. And naay katubagan ato. No? Nga ako ang wali. Pero ato yung tuuhan na kinahanglan yun. He is not, according to our commentary, He is not a mediator only in His divine nature, neither only by His human nature, but He is a mediator in His one person, which is both God and man. Another commentary states that as man, He is able to truly and faithfully represent us. As God, He is able to truly suffer and satisfy the wrath of God. As man, but pasabot isip tao kinahanglan nga naay puli, kinahanglan nga maula ang dugo, dili ba? Kinahanglan nga naay mo represent sa ato, kinahanglan nga naay mo bayad sa sala. Tao nga putli ko'y kinahanglan dili pwede ang naay bisag gamay sa mao na si Hesus Kristo kinahanglan mahimong tao para mahimong representative nato o para mahimong tinuod nga mapasaylo gyud ang sala kay ingon sa Hebreo ug walay pag-ula sa dugo walay kapasayloan sa sala. Pero man kinahanglan sa mahimong Dios. Kinahanglan sa mahimong Dios tungod kay kinahanglan Dios lang manggod ang makaantos sa kapumot, no? Sa Dios sa sala. Walay laing makaantos nga inaanak kadago. Imagine ang kasalanan sa tanan ng mga taong nituo kaniya. Gikan sa pagkanangkon hangtod sa pagkamatay. Gikan sa sinundanan sa kalibutan hangtod karon og sa umaabot kana tanan sala. Tigumon kana ug ibutang diha kung unsay angay anak ang kapungod sa Dios, ang gikasinagan sa Dios ang tao nga makasasala. Dito sa krus iya anang giantos ng tanan. Ikaw kaantos ka, kabigan ka kaantos sa iyong kaugalingong sala. Sumunod kinahanglan sa mayroong Diyos para matabaw ang hostisya sa Diyos. No? Para po that He would be able na mabanhaw. Dapat na siya gawin na banhaw niyang kaugalingon kaya nagsaad siya nga He is the one who lays His life and He is also the one who brings it back to life again. Na siya gawin na bubuhi sa iyang kaugalingon. He has to be God. Man could not do that. Man could not raise himself back to life. So, there is a necessity of the two natures. Christ must be God and man. Fully God and fully man. But there is a distinction. Agi kalahian. Okay? Ang role sa humanity ni Jesus Christ works in an appropriate function according to His own humanity. And ang divinity po niya works in the way that His divinity ought to work. For example, makaingon ba ta karon nga ang Diyos namatay?
Ang Diyos mamatay. If ang Diyos mamatay, tagasalig sa Diyos. Kung mamatay mong gani ang ato ang Diyos, di tagasalig niya. Because we believe that God is eternal. He cannot die. Dili siya mamatay. No? Sige, kaya ato lang i-kuhan ang pamatan na balik sa rat para mapadayon ato ang ato ang teaching. Ako lang i-explain galing sa rat. Kaya gamay na kayo ang time. Although I love to hear ang katong yes, oo. Praise the Lord. Tinuod to. Ang Ginoo dili mamatay. Ug tuod ang Ginoo nga mamatay, di na lang ta mosimba. Okay? God cannot die. So there is a distinction between human nature and the divine nature. No? Kabalata that God is spirit. Diba? God is spirit. Ang Diyos is spirito. Subot pasabot ang Diyos, walay lawas, walay, buot pasabot na He is beyond matter. Kadungog mo atong gitudlo ni sinamay atong niagi kabayan sa spirituality sa Diyos. Nga, buot pasabot that He is immaterial, na dili siya composed of anything. No? Whatever He is, dili siya made up of anything. Dili siya mo grow, dili siya mo shrink, dili siya madunot, dili siya madugta, dili siya mausap. God is God, and He is eternal. No? He is also kanang ginatawag nga incorporeal. Wala siya lawas. No? Wala siya og kanang naay makita nato diya sa Salmo 17 na nasa mata, dalunggan, isip lang na paghulagway sa kinaiyahan sa Dios, no? Anthropomorphism tawag, no? Para mag-accommodate kung kinsa ta isip tao para masabtan nato siya, no? And God is also invisible, dili nato siya makitaan, no? So, ang tao, kabalo talahipon na. Ang tao na ay sinundanan. Dahil ang tao, kabalo po nga we are composed of natay kamot, natay dalungan, mata, lawas. No? Makita, yun po ta, dili susama sa Diyos. So, naagay kalahian ang Diyos o tao. No? Mga na, nag-iingon sa confession that each nature doing that which is proper to itself. One example is when Christ, katong si Hesus Kristo giuhaw, ayag itong human nature. But when makita nato sa Gospels nga si Jesus Christ kay nakabalo sa sulod sa kasing-kasing, ay itong divine nature. Malahi na. No? Pero nahiusa sa usa ka persona. It is a mystery. O ganing na mystery. Ito aning i-emphasize ni nga mystery diri. Kay bisang katudlog ko ninyo karon diri. Kaya man gapon mo kahibulungan gidaya nato ang Dios. Dili gidaya nato sa ingon nga matugkad. Limitado ang ato ang hunahuna sa sabot sa iyaang mga pamaagi. Ano Kristohanon ta kunting totana. Kay bulungan na gani ang iyaang mga gipadayag kanato. Ngano pa man tang mukuti pa sa mga dili na nato masaktan. No? When we don't understand, if a truth is beyond our comprehension, we must humble ourselves, believe that it is so. No? So, naagyo yung distinction. But also, thirdly, naay unity. No? Naay
unity, mga igsoon. Unity ang divine and human nature ni Jesus Christ. Again, we go back to the qualification of Jesus Christ. Nga qualified siya? Because siya fully God and fully man. Ang summary na to ana sa ato ang pagtuo is Christ is one person in two natures. Christ is one person in two natures. We know that. We believe and confess together. Christ is one person, the second person of the Trinity. Now, we might not be able to say that God died on the cross, but now we can say Christ died on the cross. Christ died on the cross. Si Kristo Jesus namatay sa krus. No? Si Kristo Jesus namatay sa krus. Maunay, kinahanglan nato masabtan. And lastly, in view of this unity, there is communion. No? I don't know how to illustrate that. Dili na ko matugkad. Walay illustration na pwede mo, pwede siguro maingana. Pero dili na siya husto. Dili yung nakatugkad paon sa naghiusa ang Diyos o tao sa usa ka persona nga si Jesucristo. Bisan sa iya ang pagluwas ka nato, no? Sa iya ang mediatorial work. We could not even know. No, dili ta katugkad. Paon sa mani nahitabo. Like for example, no? For example, ako ang ipakita ninyo, no? Naay ka na ginatawag nga i-summarize kini sa usa ka pagtudlo nga doctrine of communicatio idiomatum, Latin na for communication of properties. No? Communicatio idiomatum. Naana sa unang panahon, 17th, 18th century. Wala naman ang itudlo ay sa tuwa karon kay maulagi. Dito na lang sa simple. Pero maabot ra man gihapon ang pangabtanaa base. So, mao na ang kinahanglan natong masabtan. That there is this mysterious communication of properties. Giingon dito yan by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature. Proper lang diri ha. One nature, for example, man, is sometimes na usahay dili kanunay. Sometimes in scripture attributed to the person denominated by the other nature, God. Example, we will have an example later, but let me read John Arrowsmith when he said, that which belongeth to the manhood may be ascribed and given to Christ, though denominated from the Godhead. That which belongeth to the manhood may be ascribed and given to Christ, though denominated from the Godhead. Denominated meaning designated. Di-appeal na nato diha itong John 3:13. Di ba? Walay laing nakasaka kundi katong linaog ang anak sa tao. Dumaga na ito na. Acts 20:28. Acts 20:28. Ang sa'y giingon sa pulong sa Ginoo. In Acts 20:28, we see a very clear example. Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood.
Okay? Kuha ninyo? Kuha na to? Acts 20:28. Look at the verse. Ang sa may sa Bisayaan na kinsa may naasa Bisaya at mga buhat 20:28. Ang sa giingon. No, sige ako na basa. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok pundok nga niini ang Espiritu Santo naghimo kaninyong mga tinugyanan sa pag-atiman sa iglesia sa Dios nga iyang napatunan pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong anak. So naa siya in anak. Ang original translation walay kaugalingong anak diha, kundili gilantaw diha sa English, no, imo anang i-translate yun, His God purchased by His own blood. No? God, no? Ang Diyos. So, i-translate yun nato ni siya faithfully, no? Sa Bisaya, sama sa Griego, original, no? Inani sa pag-translate, sa pag-atiman sa iglesia sa Dios nga iyang napatunan pinaagi sa dugo, no? Pinaagi sa iyang dugo sa Dios, no? Iyaw, ano? Purchased by His own blood. Mauna sa English, and that is the mystery. Mauna siya mo'y kahipulungan diya nga ma-attribute di ay dili ba nga ang dugo, asa ka ng dugo? Dili ba dugo sa tao na makaingon ta, yes, the humanity of Jesus Christ sa iya ang dugo mismo, iya ang dugo isip tao na ula, no? Dili sa iya ang pagka-Diyos. Pero scripture like Acts 20:28 tells us na iya ang kaugalingon ang dugo as Diyos. That is ang history to us. There is this communion or communication of properties. Ganito, grabe kaayo ka united ang human and divine nature ni Jesus Christ, that sometimes we can say that whatever is attributed sa iya ang human nature can also be said of His divine nature. There are many examples, sa scripture. Mateo 24:36, ako pang dumagan. Mateo 24:36, giingon, but of that day, si Jesus ni giingon, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven nor the Son, but the Father alone. So meaning, si Jesus Christ wala kasayon sa iyang pagbalik. No? Wala nasayon. But He is divine. No? The Son as divine surely knows the day and the hour. But in the state of His humiliation and as human, He didn't know the day and the hour. Yet kaning ignorance is attributed to the Son as if it belonged to His divine nature. No? Kuyang kayo. As if nga siya as divine nature, wala na sayo. Pero dili. In His divine nature, Diyos good siya. So He knows in His divine nature kung kano siya sa mabalik. But in His human nature, He doesn't know. And ang ignorance is attributed to Christ Himself as a whole person. So kung sa may nahitabo karon, hindi gihatagan ta mo sa ito. But here is the most beautiful thing that when we read scripture in Ani, we must believe that God is immanent. Pasabot nga, revealed Himself to us. And that our mind has nga makasabot sa kamaturan.
But we must also believe that God is transcendent or labaw na naay mga butang sa pulong sa Ginoo na dili una nato ingon matugkad. Ang kanang mga butang na dili matugkad, maghatod ka nato sa pagdahig sa Diyos. Imagine if ang atong Diyos pareha na. Imagine if ang atong Diyos kay pareha na. Mudahig ba ka niya? Imagine if kasabot ka sa Diyos nga makasabot ka sa imo ang asawa or bana, or in the same way nga makasabot ka sa imo ang anak or sa imo ang amahan or inahan. Imagine if you could understand God in the same way that you could understand God. Is He worthy of worship? Dili siya amay dayigon kay matugkad, but He is worthy of our worship because He is an incomprehensible God. Na maghatod ka nato sa pagpaubos o sa pagdahig. The most important point we must take home with us is this: that because Christ is one person in two natures, ultimately, we do not differentiate. Christ must be man to represent His people and suffer and die in their behalf. And also Christ must be God to satisfy the wrath of God against sin. It takes an infinite God to suffer the infinite punishment of infinite sins of His sheep. But how those two natures communicate with each other will remain a mystery to us beyond our understanding. When we find in Scripture doctrine of communicatio idiomatum, or communication of properties of the human and the divine, we must, with utmost humility, pray like the father of that child nga possessed sa unclean spirit nga nag-cause ato nga child nga mute di kasulti. Ni anak manggod siya ni Jesus Christ. If you can, tingnan balik si Jesus Christ. If you can, don't you believe? Don't you believe? But what did that father pray? Lord, I believe. Help me in my unbelief. Diyos, nagtuo ako. Tabangin ang akong pagkawalay pagtuo. What is the application? There are many. Let me just note a few. One, dapat kang madasig. Tungod kay Kristo, mahimo gayong tao. Therefore, we could run to Jesus Christ with confidence. Hebrews 4, it says that we have a high priest, a great high priest, Jesus. And this high priest is not is unable to sympathize with us. Dili ingon ang kanina, dili makasimpathize knows our weakness because iya agi nga mga weak except sa sala. Sin. Verse 16 of Hebrews 4, let us then go near to the throne of grace, receive mercy and to help in time. Christ is truly human. Makabati siya sa ato ang gibati. And because of that, dili na ta kinahanglan
muduol o mudangop ka niya. Siya kabahin sa mga butang nga natin, mga kasinatian nga natin. Dami. Ayaw nga, ingon nga, huna-huna. Kudawaton sa Diyos. Dami ka niya. Kabulo siya sa imong kahuyang. Kabulo siya sa imong weakness. He is human. Christ became man. He feels what you feel. He knows what you are experiencing. He is a man of suffering. And secondly, related sa akong giingon, confess your sins. Confess your sins to God. You don't need to hide from God. Hindi na kinahanglan. In fact, it is foolish to hide from our Lord. Natag ka ng buang-buang sa kalsada na walay alama sa mga butang. Pero kabalutan ang Diyos na sayod sa tanan. Bisan ang ato ang mga tinago ng mga sala. Tungod kay siya man Diyos. Ang tungod ni Ana, confess your sins. It is a wonderful thing na ako ang nag-devo mag-good me, no? Sa ako ang girlfriend. Every morning, no? We have made it a practice already in karon grasya sa Ginoo na abot na mi og duha ka semana ikatulo karon nga sa buntag sa iyo mga alas 4 grasya sa Ginoo lang ng tanan ha nga bakon mi and mag-devo me. And then naay mga gisubay namo ang usa ka Bible in a year nga plan. And we came across Psalm 32 this early morning. And Psalm 32 is about David na nag-ingon na ug naay mga sala na naagyoy ka ng ang atuwa gitong bitaw mga kusog anak pa diha sa verse 4. No? Kay sa adlaw ug sa gabi ang imong kamot at ibabaw kanako ang akong kusog na sama sa kainit sa ting-init. Grabe. No? In verse 4 it says nga ug wala ug natay mga sala nga wala nato gi-confess sa Ginoo. Daw mga bukat. Mura ba di taga agwanta. No? Ang atong kusog dali ra kay mauga. Sama sa tingin. Ay makabalo ko nga tinuod din. And I know na kamo sa inyong kasinapian og naamoy kapag lang og nakay kapakyasan sa imong friend og makita mo unsa mahitabo. Ragi ka. Pansin. Banag asawa na ang mga inaanak kasi nandiyan. Marubag dili sa sulod sa kabalay. Bukat ang kasing-kasing kabalo kay kabalo sila. Nga banag asawa sila, kinahanglan sila maghius. Palimalay. Ang anak ko ang amahan o ginahan. Bukat kaayo. In the same way, kung natay sala, batok sa Ginoo, nga siya mo'y nag-establish ang relationship sa ato, diha siya anak ni si Jesus Cristo. Kabalutang bukat. Paglisod ka ay mong trabaho. Ayaw na pabukati imong kaugalingon. Igsuon. And wonderful kayo nga kuan ingon sa Psalm 32 verse 5. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I did not hide. Meaning, sa laog, wala na ko itago ang ako ang mga kapakyasan. And I said, I will confess my transgression to the Lord. And this is what David said. You forgave the guilt of my sin. You forgave me.
1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Wala na gibukaton, wala na kusog nga mauga pa, kundi mahimo nga ma-renew na day by day. And we confess our sins before God in Christ Jesus, who became to us fully God and fully man. Thirdly, believe that Christ alone, in Christ alone, are we able to draw near to God. No one else. Because Christ alone is the only qualified person to redeem us from our sins. And so, in our life as believers, Christ alone is the reason for our confidence that when we confess our sin, He will forgive us. We were reflecting early morning. Naagi yung mga kasinatian ba makaingon ta. Kuya awag yun ng mga kanabitang murag na ay mga tao nga ganahan ng mga yung pasaylo. Kaya bisan niingon na ang katong iya ang ipasayloan nga okay na, napasaylo na tika. Sunod adlaw, magkita, mangayon na po pasaylo. Pero wala na, dili siya, dili enough siya, ang nagkakayan siya pasaylo na. Wala pa siya, napugatan. Ipasaylo na ganyan siya. Pero pagkahuman, sorry dyan kaayo, naging ka kasi natiyan na. Nasubok ko, niingon siya sorry, and praise the Lord, hallelujah, nag-ingon tayo siya sorry. Din ako siya may pasaylo, pero pagkahuman, nitsak ako, balik niya, sorry kayo. Ayun, sorry. Itong kasama na itong ginawa. Para magwala ka na tinuod at una. No? When we confess, and if our confession and repentance is true, believe that you have been forgiven by God. And finally, when we don't understand the communication or communion between the deity and humanity of Jesus Christ in His mediatorial work, worship the incomprehensible God. Dayiga ang dili matungkad na Diyos. That ends our study. I hope na atay nakatulan. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for your word. You are a great God. Ikaw ang Diyos na diha kang Kristo sa iyang pagpamuhat sa pagluwas nga nakanaon. Sa iyang pagtuman sa imuang mga balaod, pagsakripisyo o pagkamatay dito sa krus. Kaya ang pagbuhat ni mga kahibulungan butang para lang kami maluwas gumikan sa among pagkagapos sa sala. Na ay mga butang na dili naman matukan. We thank you because we have been given faith to believe. And so together with the father of that sick child, we pray, Lord, we believe. Help us in our unbelief. Help us to believe in you. Believe in the forgiveness that you have granted to us. And help us to confess our sins before you. And to draw near to you. Tantangan ang mga tinguha nga kinahanglan kaming malimpyo, kinahanglan pa nga maabot ang usa ka tuig nga pagtrabaho aron madawat ko balik sa simbahan. Lord, when we are truly repentant, anytime, every day, we can draw near to you, Christ, God, and man. Thank you for this truth, and I pray na mahimong mas madasig pa kami sa among pagtuo ya kanin
o sa amo ang paghinulsol sa amo ang mga sala. In view of this incomprehensible truth,